Education. So I would like to call on the parents, si Nieva Alawan at ang kanyang asawan si Alexis Alawan. Please come forward kasama ng inyong baby. Okay? And then si Gisrel at saka si Rhea. Ang kanilang anak ay si Zach o si Joe. Ayan. Thank you. Dito kayo sa unahan. Ang child dedication ay isang gawain o isang tradisyon sa banal na kasulatan. Pero mayroon pong halaga maging sa panahon natin ngayon. Dahil ating pinagtitibay at kinikilala na ang Diyos ang may-ari ng mga batang ito at sila ay pinagkatiwala sa mga magulang upang ingatan, alagaan at arugain ayon sa pamantayan ng Panginoon. So kayong mga magulang ay pinagpala ng Panginoon at tunay na hindi natin matatawaran ang katuwaan ng mag-asawa na magkaroon ng isang anak sa kanilang tahanan. Amen po ba? Ang mga anak ay dagdag na inspirasyon at pagsisikap ng mag-asawa upang sila ay magkaroon ng mga magandang plano para sa ikauunlad ng kanilang relasyon at ganoon din ng kanilang pamilya. Subalit, bagamat ang mag-asawa ay nagsisikap na gawin ang kanilang bahagi bilang maging mabuting magulang sa kanilang mga anak, napakaganda na kilalanin din ng magulang na ang Panginoon ang siyang may kapahintulutan na sila ay pagkalooban ng anak sa kanilang tahanan. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, children are heritage from the Lord, and the fruit of the mother's womb is His reward. Ang mga bata ay pamana na mula sa Panginoon, at ang bunga ng bahay bata ng isang ina ay gantimpala na mula sa Panginoon. Therefore, this morning, you will enter into covenant relationship with the Lord, that you will recognize that God is the owner of your child and you have responsibility to nurture them and give them admonition according to the instruction of the Lord. So I have here 4 suggestions for you to be a good parent to your child. Number 1 is to be a good influence and model to your child. From now on, because you will enter into a covenant relationship with the Lord, I would like to advise you to be a good example to your child. In what ways? Number 1 is by means of words and deeds and charity. Sa mga salita ninyo bilang mga magulang, ay pag-ingatan nyo ang iyong mga salita sapagkat kung minsan ito ay nakasasakit sa mga anak at nagtatampo sila at nagbibigay ng kadahilanan upang sila ay magrebelde. Ano po? And then sa pamamagitan ng inyong gawa, no? Hindi lamang sa salita, pati sa gawa, sa pamamagitan ng charity and confession of your faith. Confession of faith means our expression of faith, that is our understanding about the principles of the Word of God, kung paano natin ito may apply sa inyong pangaraw-araw na pamumuhay bilang isang magulang. And then, in order for you to become a good example, you should show your love to your spouse. Pakita nyo yung pagmamahal nyo. Ang pagmamahal pala hindi lamang sinasabi, kundi ipinapahayag sa mga praktikal na paraan. Paano kayo makita ang iyong wagas na pagmamahalan sa loob ng tahanan. Next, nurture your child and give him or her the environment of love and respect. Gusto kong sabihin sa iyo, Jess, ganun din kay Alexis, na ang respeto, hindi ito hinihingi. Ha? Hindi pwedeng sabihin, irespeto mo naman ako, magulang mo ako. Respeto mo naman ako, asawa mo ako. Hindi pala ganon. Ang respeto, hindi po ito hinihingi. Ito pa ay kusang ibinibigay kapag tayo ay karespe-respetan po. Kaya panatilihin nyo na sa mata ng iyong asawa at iyong anak, ang respeto ay naririyan. Ano po? Sapagkat mahalaga ito. Ang respeto ay pagkilala at pagpapahayag ng inyong malalim na pagmamahal sa isa't isa. Okay? Recognize also the capabilities and limitation of your child. Kung minsan ang isang bahagi ng respect
ay tanggapin natin kung ano ang kanyang kahinaan. Okay? At palakasin natin. At pagkatapos, kung ano ang kanyang kalakasan, ay i-commend natin sila. No? At ganoon din sa inyong asawa. Bakit? Sapagkat ito ay pagpapahayag ng malalim na pagmamahal sa isa't isa. Pag mahal natin ang bata, mahal natin ang ating asawa, tinatanggap natin kung ano sila, at tinutulungan natin na ma-develop kung anong pwede pang ma-develop. Number 3, give your precious time to your child. No? Ibigay ninyo ang iyong panahon sa iyong anak. Ang dapat nga dito hindi lamang panahon, quality time. Yung panahon na quality. Kuminsan kasi magkakasama sa loob ng tahanan, akala mo mayroong engagement, mayroong interaction, pero hindi. Panay kasi cellphone, panay TV, panay dyaryo, hindi naman nag-uusap. Ngayon ang tanong, ano ba yung quality time? Gaano kahaba ang quality time? 1 oras? 2 oras? 3 oras? Mga kapatid, ang quality time ay hindi pinag-uusapan yung haba ng oras. No? Ang ibig sabihin, kung gusto talaga natin ng quality time, maglaan talaga tayo ng panahon. Sapat na panahon. Hanggat maaari, mas mahabang panahon, mas maganda para sa iyong mga anak. Kasi minsan, ito ay nagkukulang kapag ang mga magulang ay nagiging busy sa maraming mga bagay. Okay? And then last, provide Christian home in love and peace. Maglagay kayo ng isang Kristiyanong tahanan na kung saan yung pagmamahal at kapayapaan ay masusumpungan sa iyong tahanan. Alam niyo po, mga kapatid na naririto, maging doon sa ating Facebook Live, ang sarap uwian ng tahanan kapag mayroong kapayapaan. Amen po ba? Pero kapag ang tahanan ay magulo, laging nag-aaway, laging nagbabangayan ng mag-asawa, ang mga anak ay walang disiplina, at laging hindi maganda ang relasyon sa loob ng tahanan. Parang, kuminsan, mas gusto na mag-overtime sa trabaho ha? Brother Arnold, no? O kaya gusto na lang na pumunta kung saan-saan para hindi umuwi sa tahanan, no? Pero actually, ang tahanan ay isang lugar dapat ng kapayapaan. Isang lugar na kung saan makikita ang isang Kristiyanong tahanan. Hindi lamang basta tahanan, ha? Pinagdidiinan ko po yung Kristiyanong tahanan. At hindi lamang basta Kristiyanong tahanan, Kristiyanong Adventistang tahanan. Para ito ay larawan ng isang makalangit na tahanan. So therefore, as we contemplate in these 4 suggestions as a pastor, number 1, I would like to repeat. Number 1 is be a good influence and model to your child. Okay. Number 2 is nurture your child and give environment of love and respect. Okay. Number 3 is give your precious time to your child. And then last is provide Christian home and peace in your relationship, in your home. Makikita yung tunay na pagiging Kristiyano at magkakaroon ng kapanatagan, kapayapaan ang tahanan sapagkat kayo ay kasama at tinutulungan nyo ang mga bata na unang makakilala sa Panginoon sa inyong tahanan. Amen ba? Dapat ang tahanan, ito yung una na kung saan makilala nila ang Panginoon. Dahil tayo ay mga Kristiyanong nananalig at nagtitiwala sa ating Panginoon. That's why I would like to read the passage from the book of Mark. It is the experience of Jesus Christ when He encountered parents, especially mother, na sila po ay dinala ang mga bata sa Panginoon. Sabi rito, at dinala ng mga tao sa kanyang maliliit na bata upang sila ay kanyang hipuin, ngunit sila ay sinaway ng mga alagad. Ngunit nang makita ito na Jesus, nagalit siya at sinabi, hayaan niyo siyang lumapit sa akin, ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito, naukol ang kaharian ng Diyos. Oh? Kanino daw po naukol ang kaharian ng Diyos? Ha? Sa mga maliliit na batang ito. At dinagdagan pa ng Panginoon, sabi niya, tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon. Pag hindi natin tinanggap ang kaharian ng Diyos katulad sa pagtanggap ng mga bata, ay hindi tayo qualified na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kita nyo, yung bata ay parang ginamit na pattern ng Panginoon. Na kung gusto natin makapasok sa kaharian ng Diyos, kinakailangan ang ating attitude maging katulad ng bata. Ano po ba yung mga bata? Number 1,
ang mga bata ay dependent sa kanilang magulang. Amen po ba? Alam nyo kung ang lahat ng mga Kristiyano, mga mananampalataya, ay dependent sa Panginoon, wala sigurong problema, no? Kasi ang tao kapag nagtiwala niya sa sarili niyang kakayahan, doon na nagkakaroon ng problema. And then, makikita natin ang bata, meron siyang tinatawag na humility o pagpapakumbaba. Na sana lahat ng Kristiyano ganun, ano? Mapakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon dahil alam natin na wala tayong magagawa maliban ng Panginoon ay kasama po natin. So, maliwanag po ba yan sa mga magulang? Jess, Rhea, ganun din kay Alexis at kay Nieva. Okay, maliwanag po, ano? So, ngayon, this is the time for us to confirm their commitment to the Lord. Okay? So now, surrounded by witnesses, do you promise to provide your child a Christian home of love and peace? Okay? Okay. Then, do you commit to provide him with Christian education? Okay? Kayo po ba ay nakatalaga na kung dumating yung panahon ay bibigyan niyo siya ng Kristiyanong edukasyon? No? Gusto kong ipakita natin yun sa slide natin. Okay? Ayan. Ayan. Alam niyo po, napakaraming mga paaralan na kung saan pwede nating pagdalhan sa ating mga anak. Subalit, dapat ang priority natin ay ang ating Kristiyanong edukasyon. Ang Adventist education ay talagang yan ay binuo. Maraming kasaysayan ang nangyari dyan bago nabuo ang ating mga schools. Pero yan ay para hubugin ang ating mga anak tungkol sa pananampalataya, association of faith at saka learning. Huh? Kaya mahalaga na dalhin natin sila. Kayo ba ay nakahanda? Kayo po? Malapit lang po ang bahay niyo rito? Okay. Tama-tama. Meron tayong school dito. Ha? Dito niyo idalahin. Okay? And then, as parents, do you commit to support your child fulfill the mission in this world, and if he is willing to choose to become missionary to other places, you will not hinder his or her vocation? Ayan. Ang ibig kong sabihin dito, kapag ang iyong anak gusto niyo maging doktor, gusto niyo maging engineer o ano pa mang profession, pero nagsabi na, Daddy, Mami, gusto ko pong maging missionary sa Africa. Alam niyo po ba sa Africa, ha? Mga tao doon ay kailangan talaga ng mga missionary, no? Isang mahirap na lugar, pero makikita natin yung biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. So, hindi niyo pagmamawalan, ha? Mga kapatid. Okay? So, sila po ay nakipagtipan sa Panginoon at tinanggap nila ang kanilang mga anak bilang kaloob ng Diyos at kanilang susuportahan, iingatan, palalaguin at bibigyan ng isang maayos na tahanan at mabuting kinabukasan. Ang pag-aalaga sa mga bata, raising a good and honorable child cannot be done alone. It requires the help of friends, relatives. But aside from friends, relatives, mga churchmate, mayroon silang mga in-invite na mga spiritual sponsor. No? Can you please stand? Yung ating po mga spiritual sponsor. Okay? Spiritual sponsor, ang ibig sabihin niyan, kayo ay unang dadalaw sa kanila, ipananalangin niyo sila, papayunin sila. Kaya gusto ko pa sanang i-request doon sa mga spiritual sponsor ay mag-Bible study din tayo. Kasi para malaman nyo kung ano yung mga i-advise nyo sa inyong mga anak ayon sa mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Because we have an understanding or concept or expression ng ating faith found in the Bible about Christian home and family. Di ba meron tayong aral na? Kaya isi-share din natin sa atin. Can you please come forward here, yung ating pong mga kaibigan? You are welcome here to join us in our worship because as we worship the Lord, kasama nyo kami na mananalangin para ang inyo pong layunin sa pagpunta rito ay magkaroon ng katuparan. Okay? Ayan. Thank you so much for joining us. So this is for you. This is for you. Ha? Ayan. Dito kayo. Pwede kayo ditong pumunta dito sa unahan. Gusto ko na mayroon tayong time na magkaroon ng Bible sharing. Ano? Gusto kong mapalago natin ito. So, dahil kayo ay tumayo dyan sa harapan, ang ibig sabihin niyan, by coming forward, you declare
and you desire to fulfill and help the parents fulfill their vow to the Lord. Kayo ba ay nakikipagtipan? Spiritual sponsor. Okay. So kayo ay nakikipagtipan din na gagawin niyo ang inyong makakaya para magawa ng mga magulang ang kanilang mga bahagi. And then, do you promise to support your child fulfill his mission in the world, and if he will choose to become to fulfill the word? And then, do you promise to, with your effort, to encourage through praise and correction, raise their child in fear of the Lord, upholding him in prayer? No? Ang pag-encourage dito ay hindi para takutin sila o para intimidate yung bata, kundi tulungan sila na maging maayos ang kanilang ugali kasama ng ating Panginoon. And then, do you assume responsibility to support for the welfare of the child? Okay? Ayan. So, pag sinabi nating support, malawak to, hindi lamang panalangin o dalaw. Pag kailangan yung financial support natin, siguro ay willing tayo na sumuporta sa bata. Kaya, kasi magiging anak niyo na rin sila at tutulungan na maging maayos sila at patuloy na maakay sa Panginoon. Kaya, mga spiritual guardian, lagi nating titingnan yung ating mga lifestyle. Baka yung gagawin natin ay ma-imitate din ng bata. Mag-ingat din tayo sa ating pagsasalita, sa ating paraan ng pamumuhay, at ituro natin ang daan patungo din sa kaharian ng ating Panginoon. Okay, sa mga kapatid natin, meron po bang willing na maging spiritual sponsor din ng ating dalawang ito? Sino po ang gustong tumayo? Salamat po, Brother Henry. Dito po kayo sa unahan din. Sino pa po ang gusto maging spiritual sponsor? Mga kapatid, alam nyo, pag tayong lahat ay pwede tayong maging sponsor, pero iba yung talagang tumayo at nakipagtipan sa Panginoon. Thank you so much. Now, this is the time for the church. The church, okay? Do you promise to give him or her the biblical advice that you will be faithful to your calling as a member of the body of Christ, to help parents be faithful also to God? Pakitas po ng kamay. Paki-wave ng inyong mga kamay. Thank you so much. So, sa pamamagitan ng pagiging tapat nating miyembro ng katawan ni Kristo, ng Iglesia, matutulungan natin ang mga magulang na maging tapat din at ang batang ito ay maakay natin papalapit sa Panginoon. Okay, last, natipan na natin. Kayo ba ay nakikipagtipan sa Panginoon that you will help teach and train the child in the way of the Lord so that he might one day trust Him as His Lord and Savior? Pakitaas mo ng kamay. Thank you so much. Ang ibig sabihin, pagka may mga bata na patakbo-takbo dyan, huwag niyo sasabihin, kanino bang anak ito? Hindi naman tinuturuan. Ang gagawin natin, anak, pwede bang maupo ka lang dito sa upuan ito? Maaring yung mami mo, yung daddy mo busy, pero tayo na ang maging magulang sa kanila. Hindi man nakikita ng mga magulang dahil tayo ay bahagi ng church at ang batang ito ay part din ng church, tulungan na natin na magsaway at kausapin sila. Kaya naman mga magulang, huwag magdadamdam kapag sinasaway yung mga anak nyo. Kasi may mga magulang na kapag sinasaway ang anak, ay sumasama ang loob. Wag po. Ang goal natin ay magkaisa para disiplinahin ang mga bata kasi part sila ng ating iglesia. Alam niyo yung mga batang katulad niyan, ang tawag diyan ay biological growth. Pag sinabing biological growth, pag lumaki sila na yung magiging member, magiging leader ng church. Kasi may form tayo ng evangelism sa labas, iba naman yun. Tayo ay nagpapahatid ng pabalita ng kaligtasan. Pero yung mga bata na katulad nito, sila ay lalaki at sila magiging kasama para sa pagpapalago ng gawain ng Panginoon. So magtulungan tayo, magdalanginan tayo, tulungan natin ang mga magulang, ang mga bata na maging maayos sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang goal natin ay magturo, magdisiplina at mag-ayos para ang mga bata ay lumaki na may pagkatakot at pagkakilala sa Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. So dahil dyan, kami rito sa unahan ay luluhod and I would like to request our ordained elders to join us here in front to commit and dedicate mga bata sa Panginoon kasama ng mga spiritual sponsor po natin. Okay? So kami pa iluluhod at samahan niyo po kami sa isang mataimtim na panalangin at yumuko na lang ang inyong ulo sa atin pong panalangin. Okay? Thank you, ating pong mga elders.
So please come forward here and join us here. Okay. So tayo pa lumuhod, okay lang? Magluluhod tayo. Okay. Tayo manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, amin pong kinikilala na kayo ang nagtatag ng tahanan. Ayon sa iyong dakilang panukala, kaya dumudulog po kami sa oras na ito alang-alang sa mga batang ito, na tulungan po sila na lumaki na mayroon pong maayos na kaisipan, maayos na kaugalian katulad ng aming Panginoong Yesus. Marami pong salamat sapagkat pinagkaloob nyo ang mga batang ito sa kanilang mga tahanan. Gawin nyo pong mabuting magulang sila Alexis at ganun din sila Jess sa kanilang mga anak. Sa kabila ng kanilang kahinaan at pagiging hindi perpektong magulang, gawin nyo po silang ang batang itong ligtas sa kanilang mga kamay at tutulungan ang bata na sila po ay lalaki na mayroong mabuting kaisipan na mapunan ng mga magulang ang kakulangan ng mga bata at sila ay magiging instrumento tungo sa isang magandang kinabukasan ng mga batang ito. Inyo po nawang punuin ang iyong dakilang pag-ibig ang kanilang mga tahanan. Na bagamat sila po ay hindi sakdal, subalit bibigyan niyo po sila ng lakas, ng loob, karunungan, kapangyarihan na kanilang mapalaki ang mga batang ito ayon sa nararapat na kanilang magiging kalagayan. Upang kung sila po ay ganap ng mga malalaki ng mga bata at tagpuan nila ang kanilang mga misyon na dapat nagampanan, sila po ay magiging maayos sa kanilang pamumuhay. Ipagkaloob mo din po ang biyaya sa batang ito, ang inyong pag-ibig at pananampalataya upang sa kanilang paglaki ay kanilang mapaglingkuran kayo ng buong katapatan. Bigyan mo din po ng kapangyarihan ang mga magulang na maturuan at madisiplina ang mga anak ayon sa inyo pong pamantayan. At narito, Panginoon, ang mga spiritual sponsor. Handa po silang magsakripisyo at ibigay ang panahon. They are ready to commit themselves, Heavenly Father, to be a part of developing and training this child, na kung saan, Panginoon, aking idinadalangin na bigyan din po sila ng kakayahan na maging mabuti silang halimbawa at impluwensya para sa mga batang ito. Tulungan din po na makilala nila ang mga katuruan sa banal na kasulatan. At kung yung lulubin, Panginoon, ang magkaroon kami ng mga panahon ng Bible study at maipaliwanag ko sa kanila ang mahalagang papel ng magulang sa anak na ito ay nakatala sa banal na kasulatan. At ngayong, Panginoon, dahil naririto kami kasama ng mga matatanda sa iglesia, itinataas po namin ang aming kamay at pinapatong sa ulo ng mga batang ito upang ibuhos ang inyong kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa kanila pong buhay, mahayag ang kapangyarihan ng aming Panginoong Jesus. Ilayo mga batang ito sa mga kapahamakan, mga masamang isipan ng tao, at magsugo po kayo ng mga anghel na magbabantay sa kanila araw at gabi upang mailayo sa mga kapahamakan ng sanlibutan ito. At mula sa oras na ito, Panginoon, kami ay nakikipagtipan. Tanggapin niyo po at tatakan ang tipanang ito na mga magulang ay nagkaroon ng commitment na gagawin nilang lahat para sa mabuting buhay ng kanilang mga anak. Hinihiling po namin ito sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Okay? So, congratulations. I would like to present the Certificate of Dedication. Actually, maganda po ngayon dahil meron tayong Certificate of Dedication. Okay? Pwede natin silang i-congratulate. At binabanggit po rito, Lord Jesus, we humbly dedicate our child to you. Make us, we pray, your instrument of love and grace so you can mold the life of this, your beloved child, and make our daily lives effective example of righteousness and grace, we pray, as we dedicate this child. Okay? So ngayon, Alexin, ano pang bata nito? Alexin, Alawan, ibibigay ko po ito sa father na si Alexis, okay?
tanggapin mo ito bilang inyong tipanan. Ikaw nagre-represent sa inyong family. Salamat po sa ating mga elders, mga kapatid. And then, ito naman ay kay Zach Luis Custodio. Ibibigay ko ito kay Jezreel as the head of the family. Accept this as a token and reminder that you have commitment to the Lord, that you should fulfill your important role as provider, priest, and also the father to your home. Okay? Okay, ngayon dahil natupad na yung ating pakikipagtipan sa Panginoon, gusto kong hawakan ang inyong mga anak. Ha? Sa ating Panginoon na lumikha ng buhay at tagapag-ingat ng lahat ng mga bagay. God bless you. Parang hindi na ako muna humawak na sila. Sige, baby, hinahatid kita sa Diyos, ating Panginoon na lumikha ng buhay at tagapag-ingat ng lahat ng mga bagay. God bless you. Okay, so, congratulations sa mga magulang at pagpalain kayo ng Panginoon. Tulungan niyo ang inyong mga anak na makakilala sa ating dakilang lumikha. Okay. With your power, by your love, my all I commit. On the straight and narrow. For this child, Congratulations sa mga bagong apo ng GAW 70 Adventist Church. May dalawa tayong bagong apo. Sa ngalan po ng pamunuan ng GAW 70 Adventist Church, sa pangunguna ng ating Pastor Azar Busito, ganon din ni Elder Henry Batigas, ang ating head elder, kayo pong lahat na nandito, 10 ng aming mga bisita na nakatala rito, ay malugod na tinatanggap sa ating iglesia sa dakong ito ng Lungsod, Quezon, GAW 70 Adventist Church. Welcome sa ating iglesia. Naririto ang kanilang mga pangalan, John Mark and Queen